Sa previous episode, ang bida nating si Hoban na palaging binubuli sa school at ginagawa pang katatawanan ng dalawang YouTuber, sinusunod niya ang utos ng mga ito para sa sarili nilang kapakanan at kung hindi susunod si Hoban sa utos nila ay tiyak na mabubugbog siya dito. Dahil sa natatakot si Hoban sa mga bully na ito, kaya wala siyang paraan para umalma at doon ay nalaman niya na mabilis lang pala kumikita ang mga YouTuber. Para sa kanya di makatarungan ang mundo dahil sa ang kinikita niya sa buong linggo na pagtatrabaho ay kikitain lang ng 30 minutes sa pagla-live sa YouTube. Gusto ni Hoban pasukin ang trabaho na ito hanggang sa dumating ang panahon, hindi sadyang nag-viral siya dahil lamang sa nangyaring bangayan nila ng isa sa mga bully at ito'y nakunan ng video sa pamamagitan ng 4K live camera. Naging sikat si Hoban overnight dahil sa video na ito at ang nakakatuwa ay kumita siya at ipinangbayad niya sa bills ng hospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. At sa pagpapatuloy, ilang sandali pa ay nakita natin na hinarap ni Hoban ang dalawa niyang mga nang-hold up sa isang lugar na may karaoke. Naalala ni Hoban kung paano itinuro sa kanya ni Samdak sa video kung paano tukuyin ang malakas na kamay ng kalaban. Ang lalaking ito ay gumagamit ng kanang kamay dahil iyon ang kamay na hawak niya ang mikropono at ayon kay Samdak, kapag kalaban mo ay kanan ang gamit, dapat kang tumayo sa kaliwang bahagi para mas madali para sa kanila na itaas ang kanilang mga kamao. Naisip ni Hoban na kung tatamaan siya ng lalaking ito, mas mabuti na susubukan niya ang itinuro ni Samdak sa kanyang video at sinabi nito na kung hindi ka magaling umilag sa suntok, maaari ka pa ring makareact sa ibang paraan. Nakita ni Hoban ang pagdating ng kanang kamay na suntok, kaya nagulat ang lahat nang gamitin niya ang teknik kung paano tatanggapin ang suntok nang hindi nasasaktan. Nakakagulat na hindi nasaktan si Hoban at ipinaliwanag ni Samdak na ang suntok ay pinakamalakas sa eksaktong sandali na ito'y tumama sa target. Ibig sabihin, kung makakagalaw ang isang tao palapit sa suntok bago ito lumakas ay maaari nilang maiwasan ang masaktan at nagbigay din ng instruction si Samdak kung paano magbigay ng headbutt sa pamamagitan ng paghila ng iyong baba. Namangha si Hoban na hindi siya nasaktan, ngunit hindi niya alam ang susunod na gagawin at tinawag siyang masokista ng siga at sinalakay muli, ngunit napagtanto ni Hoban na mabagal siya sa pag-react at buti na lang at may instruction din si Samdak para sa ganitong sandali. Talagang mahirap para sa isang karaniwang tao na tamaan ang bawat suntok, ngunit mahirap din para sa isang karaniwang tao na ilagan ang bawat suntok at nakakagulat na hindi tumama ang suntok ng siga, at ito'y dahil itinuro ni Samdak kay Hoban na mahirap para sa isang karaniwang tao na tamaan ang isang taong masyadong gumagalaw. Ang teknik sa boxing na ito ay tinatawag na weaving. Hanggat patuloy na sinusubukan at hindi tinatamaan ni Hoban ang kamao ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang ulo, magmumukha siyang boksingero na may magaling na weaving technique. Itinuro din ni Samdak na sa pag-focus sa pagtama sa kamao ng kalaban ay mawawala rin ang takot ni Hoban sa kamao at dahil dito, mas madalas na magkakamali ang kanyang kalaban at kahit natamaan si Hoban ay hindi siya makakaramdam ng sakit dahil sa teknik na hindi nasasaktan kapag tinamaan. Ipinagmalaki ni Samdak sa kanyang video na sa puntong ito, hindi na dapat matakot si Hoban sa pakikipaglaban at ito nga ang nangyari dahil mas tiwala na si Hoban ngayon at hinihingi na niya sa siga na ibalik ang kanyang telepono, kaya't naman maaari na siyang tumugon kay Bomi. Ang lalaki ay walang ideya kung sino si Bomi kaya't patuloy lang siya sa pag-atake, ngunit patuloy lang si Hoban sa paggamit ng mga teknik ni Samdak at patuloy niyang tinamaan ang kamao ng lalaki ng kanyang ulo. Ngunit para sa iba ay mukha lang itong hinahayaan niyang suntukin siya. Nagtataka ang siga kung bakit hindi siya umiiwas at nagwawala ang live stream chat ni Hoban habang hinahangaan siya ng mga manunood, lalo pang tumataas ang kumpiyansa ni Hoban, ngunit naisip niya na sana ay pinanood niya pa ang ibang mga video ni Samdak. Tanging ang tungkol sa hindi pagkasaktan sa kabila ng pagtanggap ng suntok ang kanyang napanood kaya wala siyang ibang teknik na magagamit. Tamamang napanood niya si Samdak subalit iniisip niya kung gaano ito kaproblema dahil masyadong mabagal ang laban. Mukhang napapagod lang ang isa't isa ang mga naglalaban at nawawalan na ng mga manunood. Nais ni Snapper ng mas mahahabang laban kaso nababagot ang mga tao kung masyadong matagal ito at isaalang-alang ni Snapper na itigil na ang laban, ngunit bigla niyang napansin ang mensahe mula sa isang manunood na nagngangalang Ding. Si Ding ang manunood na nakakilala kay Kim bilang star ng MMA at tila marami siyang alam tungkol sa martial arts. Ngayon ay sinasabi ng komento ni Ding na mananalo si Hoban sa laban-laban sa siga at tinutukoy ng lahat sa chat na tila binubugbog lang si Hoban, ngunit tinatawag silang mga amateur ni Ding.
Itinuro ni Ding na hindi napansin ng siga dahil sa kanyang adrenaline, ngunit nasa malaking problema ang kanyang mga kamao at nagwawala ang chat nang mapansin nila ito, at hindi maintindihan ng siga kung ano ang nangyayari sa kanyang mga kamao. Ipinaliwanag ni Ding na maaaring sumakit ang mga kamao mula lamang sa matagal na pagpalo sa punching bag, ngunit masyadong nadala ang siga at maraming beses na tinamaan ang matigas na ulo ni Hoban at nawala ang adrenaline ng siga at nagsimula ang hindi matiis na sakit, tulad ng sinabi ni Ding. Tapos na ang lalaki at namangha si Snapper na nanalo talaga si Hoban, ngunit magulo ang mukha ni Hoban kaya natatakot si Snapper na baka mas malaki pa ang bayarin nila sa ospital kaysa sa kita ng video. Isinasaalang-alang ito ni Snapper bilang isang pamumuhunan dahil nakakuha sila ng mas maraming taga-subaybay mula sa laban. Abala si Hoban sa pag-iisip kung paano siya tumugon ngayon kay Bomi. Natapos ang livestream at ipinaliwanag ni Hoban na ang video na naipost mula rito ay nakakuha ng mahigit 1,000,000 views sa isang linggo. Ang kanyang channel na tinatawag na viral hit ay mayroon na ngayong 4 na video na may kabuoang 25,000,000 views at bukod dito, natanggap nila ang kanilang unang bayad na halos $113,000 na kalahating sentimo bawat view ay medyo mababa. Ngunit ipinaliwanag ni Snapper na kinailangan muna nilang maaprubahan at matagal bago sila makapaglagay ng mga ads sa kanilang mga video. Maganda ang payout para sa kanilang unang beses kaya nasabik si Hoban na magpatuloy, iniisip niya na dapat ang kanilang mga video ay mas sensational at marahas, ngunit tinukoy ni Snapper na maswerte sila hanggang ngayon na hindi pa sila nakakatanggap ng yellow mark, isang video na tumatanggap ng yellow mark ay nangangahulugang ito ay na-demonetize. Ito ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat ng bagong YouTuber sa kanilang kaso, tatanggap sila ng yellow mark kung mapapansin ng YouTube na masyadong marahas o naglalaman ng labis na agresibong nilalaman ang kanilang video. Biglang napansin ng lalaki si Rumi, ngunit agad siyang inilayo ni Snapper nang ma-realize niyang habol nito ang kanilang mga manunood at nakalayo sila, ngunit na-distract si Hoban ng isang magarang tracksuit at inakala niyang nagkakahalaga ito ng $2 o $300, at naisip niyang bilhin ito dahil kakasweldo lang niya. Ngunit nagulat si Hoban nang malaman niyang halos $1,000 pala ang halaga ng suit at napag-isipan niya na ito ang halaga ng kanyang buong buwan ng sahod kay Snapper, kaya't naisip niya kung sino ba ang sapat na baliw para bilhin ito. Laking gulat niya nang makitang binibili na ito ni Snapper at itinuro ni Hoban na katumbas iyon ng isang buwan niyang sahod. Ngunit itinuturing ni Snapper na pangunahing pangangailangan ang mga ganitong uri ng bagay at naniniwala siyang kailangan ng bawat isa na magkaroon ng kahit isa nito, kaya inirerekomenda niya kay Hoban na bumili rin ng isa. Sa puntong iyon, napagtanto ni Hoban na hindi mahalaga kung magkano ang kinikita ng isang tao at tanging ang mayayaman lang ang nakakaalam kung paano gumastos ng malaking halaga ng pera ng responsable, dahil dito ay kumilos si Hoban ng responsableng paraan at nagpa siyang hindi bilhin ang suit. Subalit nagulat si Hoban nang makatanggap siya ng text message mula kay Bomi at ilang segundo lang, nakita natin na iniwan ni Hoban ang lahat ng responsableng asal dahil binili niya ang sobrang mahal na suit dahil nais na makipagkita sa kanya si Bomi. Nagtataka ang mga tao sa paligid kung peke ba ang suit dahil inaakala nilang hindi niya ito kayang bilhin dahil sa kanyang edad, kinumbinsi ni Hoban ang kanyang sarili na magandang pagbili ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit sa ganitong mataong lugar pinili ni Bomi na magkita. Nagdesisyon si Hoban na mag-livestream, ngunit nakilala siya ng mga tao sa paligid at ininsulto siya dahil sa pagbebenta niya sa kanyang kaklase na si Paco para sumikat, at nagchismisan sila kung gaano siya kayaman dahil sa suot nito na suit. Nakita ni Hoban na akala nila ay maaari lang silang magsalita ng kahit ano tungkol sa kanya, kaya napagtanto niyang hindi lahat ng bagay tungkol sa pagiging sikat ay maganda at gayunpaman, sinuportahan siya ng kanyang mga tagapanood. Sinabihan siya ng isa na huwag pansinin ang mga masasamang komento at hinihikayat pa siya ng isang lalaki na labanan ang lahat ng mga naninira sa kanya, pinasalamatan ni Hoban ang kanyang mga tagapanood at binigyang diin na sila lang ang importante sa kanya. Sa puntong iyon ay masiglang humingi ng autograph ang isang babae. Ngunit kausap pala niya ang isa pang bagong YouTuber na si G1 at nag-i-interview si G1 ng mga tao sa kalye, at sinusubukan niyang magtanong sa isang magandang babae ngunit ipinaliwanag nito na may kausap siyang iba. Inakala ni G1 na boyfriend ito, ngunit itinuro ni Bomi si Hoban at binanggit din ni Bomi na pareho sila ng suot na overpriced na suit at ipinaliwanag naman ni Hoban sa atin na palagi siyang naiinggit sa mga sikat na bata sa paaralan.
Palagi siyang maliit at hindi athletic at hindi rin maganda ang kanyang mga grado. Naniniwala siyang ang paaralan ay refleksyon ng lipunan sa kabuuan, kung saan ang survival of the fittest ang umiiral at natural lang para sa mas mahinang hayop na yumukod sa mas malakas. Nang magsalita siya tungkol sa kanyang sarili at dahil apektado si Hoban sa narinig mula sa mag-asawa, naging matipid at hindi gaanong bukas ang kanyang mga sagot at nawala ang sigla ni Bomi habang patuloy siya sa pagtatanong. Nang magkataon na magdikit ang kanilang mga kamay, lubos na nadala si Hoban sa kanyang imahinasyon at iniisip niya ang pag-uwi kay Bomi pagkatapos ng mahabang araw sa opisina at sa kanyang imahinasyon, doon ay bumili siya ng mga bulaklak para kay Bomi. Nagtaka si Bomi kung bakit walang bulaklak ang isa sa mga bouquet, kaya't maayos na ipinaliwanag ni Hoban na dahil si Bomi na ang pinakamagandang bulaklak at sinalubong sila ng kanilang mga anak, ngunit binigyang diin ng kanyang anak na babae na nananaginip lang pala ang tanga na si Hoban. Napagtanto ni Hoban kung gaano siya katanga sa pag-iisip ng ganito matapos lang magdikit ang kanilang mga kamay, at inakala ni Bomi na siya'y isang taong mahina sa pagsasalita at malapit sa kanila, may mag-asawang nag-iisip na maganda ang tingnan ang dalawa sa kanilang magkatugmang damit. Subalit naawa ang lalaki kay Bomi dahil sa pangkalahatang paniniwala na ayaw ng mga babae na makitang kasama ang mas matangkad na lalaki. Akala ng lalaki hindi sila naririnig subalit narinig ni Hoban ang lahat at napag-isipan ni Hoban na maaaring nababagot si Bomi sa kanya at nahihiya pa na makasama siya. Dahil sa epekto ng mga sinabi, tinanggal ni Hoban ang kanyang jacket at sa kabila ng pagtatangka ni Bomi na magtanong at makilala siya ng higit, nanatili si Hoban na hindi gaanong nagpapahayag at nagbigay lang ng maikling mga sagot, dahil dito ay unti-unting nawalan ng sigla si Bomi sa pagpapatuloy ng kanilang usapan. Ngunit sa huli ay sumuko na siya at nagpasya siyang umalis at ipinaliwanag na bagamat magaling si Hoban sa chat nila, halos hindi naman ito nagsasalita sa kanya ng personal at humingi ng paumanhin si Bomi dahil pinilit niya si Hoban na makisama sa kanya, ngunit inamin ni Hoban ang kanyang nararamdaman. Binanggit niya kung paano siya maaaring nakakabagot para kay Bomi at inilahad niya na hindi pa siya nakikipag-date sa isang babae noon. Sinimulan niyang sagutin ang mga tanong ni Bomi at ipinaliwanag na dati siyang nahihiya sa kanyang mga sagot. Sinabi rin niya na hindi siya kumain dahil masyado siyang naaaliw sa kagandahan niya. Nag-aalala si Bomi para sa kanya habang siya ay pinagpapawisan ng marami, ngunit ipinaliwanag niya na umupo siya sa tabi ng bintana dahil inisip niyang maaaring mainit para sa kanya ang araw. Nagustuhan naman lahat ito ni Bomi at may isang taong nanonood sa kanila buong oras at nag-iisip kung gaano kagaling ang pagkakalaro ni Hoban sa sitwasyon at sa labas. Pakiramdam ni Hoban ay parang boyfriend siya ni Bomi at ipinaliwanag niya na katatanggap lang niya ng tawag mula sa isang lumang kaibigan. Ang taong ito pala ay nag-aaral din sa eskwelahan ni Hoban kaso nagulat siya nang malaman na ito ay si Kim. Natakot si Hoban dahil ang lalaki ito na mayroon ng lahat at ang lalaking hindi niya kailan kinakausap sa eskwelahan, ay kaibigan pala ni Bomi. Muling naglaro sa isip ni Hoban ang parehong daydream kung saan siya'y umuwi mula sa trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, si Kim ay asawa ni Bomi at si Hoban ay isa lamang estranghero na pumasok sa kanilang bahay. Tinawag siya ni Kim na isang weak na sumusunod sa kanyang babae at sinabi ng anak na gisingin na siya. Napagpasyahan ni Hoban na magsinungaling kaya sinabi niya kay Bomi na sila ni Kim ay talagang magkaibigan lang. Natuwa si Bomi na marinig ito, ngunit na-shock si Hoban dahil ayaw niyang malaman niya na bahagi siya ng grupong loser at agad nagsisi si Hoban sa pagsinungaling lalo na nang lumitaw si Kim sa eksena. Binati siya ni Bomi at excited na tinanong kung talagang magkaibigan ba sila ni Hoban, nataranta si Hoban at tinitigan lang siya ng lalaki. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.